Kamusta sa ating mga kaibigang responsible gun owners? Gusto ko lang i-share yung latest upgrade na ginawa ko dito sa aking CC75 SPO1 Shadow. Pero bago yan, siyempre, make sure clear tayo. Wala sa chamber, wala magazine, point at safe direction. Okay, so yun na nga. Alam naman natin, yan, yung nauuso ngayon, yung red dot sight. Ayan, social. Red dot. So, ako, gusto ko ring makiuso. Gusto kong subukan. Kaso, dito sa mga CC75 style na pistol, medyo limited. Bakit? Unang-una, dahil mapayat ang slide niya, limited yung mga brands or models ng red dots na uubra. Nag-decide ako na ang gusto kong subukan, based sa mga review na nakita ko, yung Holosun 507C. Sa opinion ko kasi ito yung perfect balance sa between features, durability, and price. So, ayan, version 2. Yung version 2, kung ang difference niya dun sa version 1, yung layout ng buttons. Yung version 1, horizontal at mas maliit. Horizontal yung layout ng buttons at mas maliit. Yung version 2, ayan, makikita nyo, vertical ang layout ng plus-minus buttons at mas malaki siya. Sa tingin ko, yan lang ay ang laking improvement na kaysa ron sa version 1. Pero yung karamihan, overall, halos pareho naman siya nung version 1. Anyway, skip natin yung detailed review nito. Marami naman available sa ibang channels. Pero yung price sa mga interesado, siguro dito around 22,000 pesos. Itong Holosun 507C. Ang mga ka-level niya, yung mga Vortex Venom, Vortex Viper, ayan. Pero dito, mag-focus tayo dun sa mounting system. Sabi nga kanina, medyo limited pagka CC75. Ang isang option nga, dalawang option natin pagka gusto nating i-try yung red dot sighting system. Ang isa, yung ipinapamil yung slide. Ang kaso, ang negative doon, pagka minachine shop yung slide, tatabasin para ma-mount yung red dot. Pagka nag-decide kayo later na ayaw nyo pala, gusto nyo yung conventional sight, mahirap nang bumalik. Isa pa, exposed na yung metal, so prone sa kalawang unless ipapa-refinish nyo, na syempre dagdag na naman sa cost. At yun nga, pag ipinamil nyo, andun pa rin siya, yung lapad niya o yung kitid niya, very limited ang ma-mount nyo na red dot sight. Isa doon yung Shield RMS, yun kasi yung medyo maliit. Pero since gusto ko nga subukan itong Holosun, at hindi pa ako sure kung talagang gusto kong mag red dot, baka later pag-decide ako na mas gusto ko yung conventional sight, gusto ko yung pwedeng bumalik. So nagtingin ako na yung mga ganitong style na mounting, yung dovetail mount, papalit lang yung dun sa dovetail cut nung original na sight. Locally, medyo ang hirap maghanap. Wala akong makita. So nagtry ako sa sa abroad na stores. Ang nakita ko, yung Optics Trade based sa Slovenia, sa Europe. So, tinry kong mag-order. So, ayan siya,
Optics Trade. Ang cost niya, ayan, makababasa nyo. Optics Trade, Slovenia. Ang cost niya 59 euros plus yung shipping, mga nasa 4,000 pesos. Medyo mahal, pero sa tingin ko okay na, better na option na yon kaysa yung ipapamilyang slide. O ngayon, tignan naman natin yung installation. In-skip ko na rin para maikli lang ang video natin. Meron naman dyan kayo rin makikita kung paano pag-install. Pero basically, ang ginawa ko, using yung aking site pusher, tinanggal ko yung original na site, then in-start ko lang na mapumasok itong dovetail mount, medyo masikip, tapos pinukpok ko lang siya ng medyo 1 foot length na 4x2 na kahoy. So yun, ang maganda sa kanya, talagang masikip. So yun, a good sign na medyo stable pagkakakabit niya, no? Medyo matibay. Dahil nga talagang ilang pukpok, nahirapan ako magpukpok bago ko siya more or less nakita na sa tingin ko na mukhang gitna. So okay na. Then pagkatapos ng magitna, meron dalawang set screws na hihigpitan para siya yung dagdag dun sa support nung dovetail. So ano naman features nito? Kung titignan natin, after ko siyang pukpukin ng madiin, ng mabigat na pukpok ng kahoy, hindi nagasgas yung finish ng aluminum. Yun nga pala, by the way, aluminum siya, so napakagaan. So yan, hindi siya nagasgas. At mukhang matigas naman. At kumpara dun sa ibang nakita ko na ganitong style na dovetail mount, na pagkatapos nyung ipasok sa dovetail, meron siyang dalawang set screw sa likod at sa harap na i-adjust nyo, bukod sa pang level, tulong daw para mag-stay siya in place. So ito wala nun, wala siya nung set screw na yon. Pero kung mapapansin nyo, very tight ang fit niya. Ito halos kumasya lang itong piece of paper na to dun sa harap. Sa likod ayaw, siguro mas manipis pa rito, pero may clearance siya. Kung hindi ko lang kung makikita, may clearance, so hindi sumasayad sa slide yung mounting system. So walang danger na magasgas ang slide. So ayan siya, Tony Systems. So pag dumating siya, ang kasama, ito dito nga sa plastic bag na to, ang kasama, ito lang, ito pinaka-label niya about dun sa company. So, ito yung brand. So, Optics Trade, yung store, ang brand niya, Tony Systems. So, ang kasama, meron lang ito, mga ilang plastic bag ng pins at saka ng mounting screw. Hindi ko ginamit itong screw na to dahil ang ginamit ko yung kasama na mounting screw nung Holosun. So, ayan, meron mga pins. Tapos, meron siyang guide. Ito yung layout niya. So, kung saan yung corresponding pins, kung saan pupunta, at yung corresponding screw holes. So, para dun sa Holosun, kasi ang Holosun, pareho siya ng platform, ng footprint ng 3G-Con RMR. So, para dito sa akin, ang ginamit ko yung Y4. May label siya, ayan, Y. Then, yung 4, yun yung ibig sabihin nun, yung 4, yung kung saan mo ilulusot yung tornilyo. So, yun nga, ang ginamit ko rito sa 4, yung mounting screws na kasama nung Holosun.
So, sa observation ko naman, sa aking initial impression, ay mukhang matibay. Pero syempre, hindi natin siya masusubok talaga hanggat hindi natin matry sa range. So, parang ito ay preview lang muna. Siguro gagawa ko ng part 2 after ko siyang matry. Then i-share ko sa inyo ang opinion ko or kung siya ba ay nakaya ba niya ang recoil ng ilang rounds ng 9mm. So ayan muna. Maraming salamat sa inyong panonood at see you again sa mga susunod na videos.